Dalawang araw matapos ng pag-atake ng Amerika sa tatlong nuclear facility ng Iran, nakipagpulong ang Foreign Minister ng Iran kay Russian President Vladimir Putin. Git ni Putin, walang basehan ang ginawang pag-atake ng Amerika. Si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nagpasalamat kay Putin para sa pagkundina nito sa pag-atake ng Amerika. 7 B-2 stealth bomber ang pinalipad mula sa kanilang base sa Missouri sa Amerika patungo sa Iran sa sinasabing largest operational strike ng mga B-2 stealth bomber. At bago po yan, isa pang grupo ng B-2 bomber ang ipinadala pa Guam. Pero di ko lang pala yan. Habang papalapit ang mga B-2 bombers sa Iranian airspace, isang submarine ang nagpalipad ng 2 dosenang Tomahawk missile. May US fighter jets din sa harap ng B-2 bombers sakaling may umataking Iranian fighter jets o missiles. Pero wala raw nag-intercept sa mga US aircraft. At sa pagitan ng 6:40 p.m. at 7:05 p.m. nitong Sabado, oras sa Amerika, pinatamaan ang 3 nuclear site sa Fordo, Natanz at Isfahan. Ginamit ang tinatawag na bunker buster bombs na kaya mag-penetrate sa underground facilities. Matapos ay pinakawalan ang mga Tomahawk missile. Sa isang press conference, nagbabala ang Amerika sa anumang ganting pinaplano ng Iran sa US forces. Git naman ng Iran, hindi maaaring bumalik sa diplomasya ang kanilang bansa habang inaatake raw sila ng Israel at Amerika. Saksi si Marie Zumal. Balot ng kaba ang mga nagbabaan sa bomb shelter na ito sa Tel Aviv, Israel, kasama ang mga bisita sa isang hotel at ang mga Pilipino nagtatrabaho roon. Ang dami! Ayan na naman. Ayan na. Naroon din ang kasamahan nilang Pinoy na may anak na 6 na araw pa lang. Kung may baby pa. Mag-ano na tayo sa rehabilitation. Punta na tayo ng... Ngayong araw muling umalingaw-ngaw ang air raid sirens sa Jerusalem, gayon din sa ilang bahagi ng Israel. Babala sa lahat na muling nagpakawala ng missiles ang Iran. Kasunod ng pag-atake ng Amerika sa 3 nuclear facilities nito noong Sabado. Giit ng Iran, di maaaring bumalik sa diplomasya ang kanilang bansa habang inaatake nila ito ng Israel at Amerika. Iran reserves all options to defend its security, interests, and people. Tinawag ni Trump na spectacular military success ang kanilang airstrike sa 3 nuclear facility ng Iran sa Fordo, Natanz at Isfahan. Ayon sa US Joint Chiefs of Staff, 125 military aircraft at 75 pampasabog ang ginamit sa operasyon. Kasama rito ang mga B-2 stealth bomber na pinalipad mula pa sa Amerika karga ang GBU-57 massive ordnance penetrators. Yan ang bunker buster bombs na kabilang sa pinakamabigat na bomba ng Amerika at unang pagkakataon daw nilang ginamit sa aktwal na laban. Ang bombang may bigat na 30,000 pounds at habang mahigit 20 feet, kaya raw mag-penetrate ng 200 feet sa konkreto. Idinisenyo para sa underground facilities gaya ng Fordo Uranium Enrichment Site na sinasabing hinukay sa loob ng bundok. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. If peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Pinuri ng kaalyado niyang si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pag-atake na anyay babaguhin ang kasaysayan. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. June 13 na magsimula ang airstrikes ng Israel laban sa Iran. Sabi ng Israel Defense Forces noon, malapit nang makabuo ng nuclear weapon ng Iran, bagay na kanilang itinatanggi. Noong araw ding yon, nag-post si Trump sa social media, dapat nang makipagkasundo ang Iran kaugnay sa kanilang nuclear program dahil mas magiging brutal pa raw ang mga pag-atake.
Sinundan niya ng paghingi ni Trump noong June 18 ng unconditional surrender sa Iran na binigyan daw niya ng 60 araw na ultimatum noon para makipagkasundo. Tinanggihan ng Supreme Leader ng Iran ang unconditional surrender. Nitong Huwebes, nagsabi ang White House na magdedesisyon si Trump sa loob ng 2 linggo kung sasali ang Amerika sa Israeli strikes. Pero nitong Sabado, ginulat niya ang mundo sa iniutos na pag-atake sa nuclear sites ng Iran. Ayon sa isang tagapayo sa Supreme Leader ng Iran, kahit anong pasilidad na ginagamit ng Amerika sa rehiyon, pwedeng atakihin bilang ganti sa US strikes. Kabilang dyan ang mga base militar ng Amerika. Giit ng Amerika, kapayapaan ang gusto nila at hindi ang pagpapatumba ng kasalukuyang rehimen ng Iran. Bagamat sabi ni Trump sa isang post, kung di raw kaya ng kasalukuyang liderato na pabutihin ang Iran, bakit anya hindi magkakaroon ng pagbabago? Sa gitna ng tumitinding tensyon, minabuti na ng ilang OFW na magpa-repatriate. Pero 253 pa lang daw sa kabuoang mahigit 30,000 na mga Pinoy sa Israel ang nagpahayag na gustong makauwi na sa bansa. At sa bilang na ito, 76 pa lang ang nagkumpirma talagang desidido ng umuwi ayon sa OWA. Meron silang hesitation for land travel and wait and see muna sila doon sa Israel. I have directed all concerned government agencies to take the necessary steps to ensure the safe, timely and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the voluntary repatriation program. They will receive immediate support from the government. Nasa Amman, Jordan ngayon si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak para personal na sunduin ang mga Pinoy. Kasabay niya yung unang batch ng mga repatriated natin mga kababayan from Israel. Darating sila tomorrow. So, 26 nating kababayan. Ang ginagawa ng DMW at OWA team, iniisa-isa nating tawagan. 3 rin ang uuwi bukas mula Jordan at 1 mula Palestine. Sa Iran kung saan may mahigit 1,000 Pilipino, may 8 na raw na magpapa-repatriate. Pero sa mga wala pa raw balak umuwi, tuloy naman daw ang pagmamonitor ng pamahalaan at ng embahada sa kanila. Buong Middle East na nga raw ang minomonitor ng OWA, lalo't nakakatanggap din daw sila ng mga tawag mula sa mga kababayan natin sa Saudi Arabia, Qatar, Jordan at Lebanon. Bagamat pinanghihinayangan daw marahil ng ilang mga OFW ang mawawalang sweldo sa Israel o Iran, hindi naman daw sila mapapabayaan pagbalik dito. May reintegration at cash assistance na nagkakahalaga ng 150,000 pesos ang ibibigay sa bawat OFW yung uuwi. Bukod sa repatriation ticket, hotel accommodation at may training voucher para mula TESDA at tulong din mula DSWD. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.